Lakatan Price. Kumusta na ba ngayon? Before that, magandang umaga, magandang araw, magandang gabi sa ating lahat ng mga sumubaybay ng ating mga videos. Maraming salamat po. Sasagutin po natin kaagad-agad ang ating mga tanong na gaya niyan, yung price monitoring natin. Tapos lamang ng... Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. So yun po, kakabenta lang natin ng lakatan sa bayan. At currently po, yung MB natin, medium big na sizes ng ating lakatan, nakukuha pa rin po sa 40 pesos per kilo. Yun po, especially po pag may direct buyer po tayo. Ang problema lang natin, ibabagsak sa bagsakan. Ibabagsak sa mga main na mga pamilihan. Yung pinakamagandang price doon sa ngayon, 35 pesos per kilo po. Pero currently po, kasi tayo ay nagtitinda sa mga direct stall owners, fruit stall owners po, kinukuha pa rin sa atin ng tag 40 pesos per kilo yung ating medium big. Pero yung ating small, kahit maganda pa rin yung itsura, pag maliit na po masyado, may ibibenta pa natin ng 37. Pero pag doon nga, sabi ko kakabago-bago lang, pag doon nga sa central pamilihang bayan, bagsakan ng mga lahat ng fruits and vegetables po, 35 po, napakagandang presyo na yun, 35. Sa class A po yan, mga malalaki po yan, class B. So yun ang ating current price dito, Leon, Iloilo po. Bakit nagkaganon nga ka-agree? Ano ba ang nangyari? Yung nangyari po, pumasok po kasi yung lakatan mula sa Mindanao, at kahit yung mga karatig bayan po, marami na nagtatanim mula po sa northern part ng Iloilo, ng Panay, marami na po nagtatanim, hindi po gaya nung last years. Nung last year hindi pa masyado gaano kadami pero ngayon po maraming nagtatanim, kasi nga siguro sa mga dahil sa mga nakikita nilang mga videos natin at saka sa mga kaibigan natin kung ano ang potential ng lakatan. Pero tayo dito po sa Iloilo, sa Leon, ay nag-i-encourage pa rin po. Nag-i-encourage pa rin po talaga. Dahil sa napakalaking diferensya pa rin pag lakatan yung ating itinanim. Mga ka-agree, bakit nga ba? Dito kasi sa amin, umabot na lang ng 11 pesos per kilo yung palay, yung bagong ani talaga. Kung partially dry, hanggang sa mga 13, 14. Okay pa yun. Pero pag bagong ani, bagong labas ng harvester po, 11 pesos per kilo. Kung kayo tatanungin ko, saan kayo dediretso? Sa 40 kilos o sa 11 pesos per kilo? Syempre, matagal-tagal lang itong lakatan. Pero, pag medyo malawak yung tanim mo, dediretso pa rin yung harvesting mo. Hindi na tapos-tapos. All year round kung malawak yung taniman. Kasi nga po, gaya po dito sa atin, staggered yung pagtatanim. Hindi man tayo makaka-harvest ng bulk na bulyo, mga ka-agree. Pero continuous yung pag-harvest natin, continuous yung income natin. Maski pa paano. Kanina nakipag-deliver tayo ng mga 150 kilos. Kahit tag 40 lang yun, 37 na nga yung maliliit nun. May ano pa rin, may income pa rin. Kaysa compare po natin sa pagtatanim ng palay. Ito dito, kaya po nito, pag na-harvest ito, puputulin mo itong puno, may susunod naman namang follower, isang puno na naman paketin mo, magbubunga lang naman, dire-diretso yan, magbibigay ka na lang naman ng kinakailangan niyang management, fertilization, water, lahat-lahat po hanggang sa magbunga ulit. Pero hindi po gaya ng palay. Magbabalik at magbabalik ka, mag-uumpisa po kayo sa land preparation. Madugong trabaho, bibili ka ng bagong binhi. Nako, mag-uumpisa ka na naman talaga sa puno, mag-uumpisa ka naman. Pero sa lakatan po kasi, kaya nito, pag nabili mo itong suckers na una, pag na-harvest na itong main, ganyan, pag na-harvest na yung main, hindi mo na bibilhin yung next na sucker. Nagbebenta ka na. Pera pa rin yun. Hindi ka mag-uumpisa sa puno ng pagtatanim mo, dire-diretso na rin. After a couple of months, magbubunga na naman. Napakalaki po talaga ng diferensya. So yun, encouragement po natin sa inyo yun, na
kung ako yung pagpipiliin po ninyo, kahit summertime na, kahit wala ng ulan, basta kaya pang magbunga, may harvest ka pa rin sa palay. Pag na-harvest mo yan, isang harbisan lang yan. At saka, back to the very first, first work na naman. Ganyan po ang nangyayari sa palay. Sa sagingan po, hindi. Sa lakatan po natin, hindi po mga ka-agri. So, yun, sana po nakapagbigay again, encouragement sa inyo. Iba pa rin yung dating ng paglalakatan po, compare po sa pagtatanim ng palay at saka sa ibang commodities. Sa ngayon, dito sa amin, ang mahal ngayon, avocado, ayun, lagpas, 150 pesos per kilo, grabe. Yung sili, mahal sa ngayon. Papaya, nagmahal na naman kasi nang nagdaang August po. Puro ulan dito, namatay. Halos 80% ng mga papaya na nagbubunga at ng mga time na po nun 10 pesos per kilo lang yung papaya, pero ngayon umakyat na 30 pesos na yata. Ganun po yun kasi it is the law of supply and demand. Pag nagkulang po talaga yung supply, aakyat talaga yung presyo. Kaya na rin natin dito sa paglalakatan, hindi po habang buhay 40 pesos lang yan. Pag pakunti na ng pakunti yung mga harvest, babalik na naman yung presyo. Kasi yung unang harvest natin dito, first, second, third harvest natin to, 65 pesos per kilo po yung kuha eh. 65. Saan mo hanapin yun mga ka-agri? Kung mga panahon yun ay talagang mayroon kang volume, malaking bagay yun. So, yun po mga ka-agri yung ating patuloy na pag-i-encourage sa ating mga kaibigan. Sa mga naglalakad na dyan, huwag mawala ng pag-asa. Talagang dadaanan natin yung matumal na mga time, mahina yung bilihan, pero dumarating din sa oras na mataas yung presyo, bilis yung bilihan, mabilis yung pera. Yun lang. Pag pag nakasentro ka sa mga oras na mahina, yun lang. Talagang tawag, medyo hikahos ka. Pero pag naka-jackpot ka ng mga breaking times talaga, breaking ng mga panahon na umakyat yung presyo, mayroon kang harvest, talagang bumabawi ang mga lakatan farmers. Gaya nga ng ating kaibigan police farmer andyan yan sa Lambungaw, Iloilo area. Nako, nagpapatayo ng bahay ngayon. Kalahating sabi niya sa kanyang post kalahating gastos niya ay mula sa tawag doon financial aid kasi nag-loan yata siya kasi nga pulis siya. Pero yung kalahating ginastos niya mula sa paglalakatan. Kung umabot ng 3 million yung bahay nun, 4 million, alam niyo na kung magkano na yung naging income niya po sa pagtatanim ng lakatan. Napakalaking bagay po talaga. Hindi po natin yan basta-basta makukuha sa ibang commodities sa pagpa-farming. Maliban na lang kung talagang ayun. Sa iba makukuha na rin yan, pero maliban na lang kung ayun, alam niyo na yun kung ayun. Kung anong klaseng mga farm commodities yun, mapa-plants man yun o mapa-livestocks. Nakadepende pa rin talaga sa atin, mga ka-agri. So hanggang dito na lang muna. That is our price dito sa ngayon sa amin. And I am thinking, I am aiming, and I am hoping na baka next month ay aakyat na tayo kahit 50 pesos per kilo lang. Kaya kung papunta ng berber na kasi ngayon, October 2nd na ngayon, pagdating ng December siguro sana ay palaring gaganda talaga yung presyo. Hanggang sa muli, Agritechnics TV, bye-bye na. Mabuhay ka, magsasakang Pilipino. Huwag kang umasa lang sa sarili mo. Umasa ka sa Panginoon. Nako, makikita mo. Babush!